lahat. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosbert Masasa Opan, Pilipino, nasa Pangulang at inumirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa na ayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa preparasyong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Sandy Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Salvi. Nagtrabaho ko bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan ni Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na sa pinagsamang sinumpang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kami ng silbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sila John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Pinano at Kirby Paharilian. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin. Example po ng yung nasamahan pong example po nung nasamahan pong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023. Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, ano po yun, sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Voluntate po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Ho, na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Scooby. Pinabang po namin galing sa 56 floor, papunta ang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size na maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2022. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines, 14 years sa combat duty, 1 year as medic, at nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na awon
at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nag-akaw. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catherine Noel Masco. Nakapasok po ako, nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Rizal Pico noong 22 July 2024. Ang naging trabaho doon ay una po, nakapagkaroon po ako ng imalitang pera sa Horizon Park po sa 56th floor sa unit po ni Busan. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assigned po ako sa bahay ni dating Congressman Rizal Pico. At ang trabaho ko po doon ay nagpantay po ako ng mali-mali na pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho ko sa akin si Sir Dominguez nung pumutong na po yung issue na po. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Andy lang daw po ang meron doon sa casing speaker. Tinago ko po yun doon po sa loob ng camp, pagilan doon ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po. Maraming salamat po. yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang BICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture yung text messages and calls. So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify o ipapaliwanag ko nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Pagkakaroon po sa atin. Yung picture na po yan ay nakuha po sa pansin o kaya natawag na PCB's Aviation and Development Corporation. Pagkamayari po ni Boss Elisati Espo sa may Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa pansin. Ilan na karga pagka-dito ng helicopter? Kaya sir na nasa mga 10-15 na sir. Depende po sir sa kilo. Kaya makikita nyo po, pinikilo po yan sir. May malinaw. Kaya po ay yung aming kasamaan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay nilingkod kay Boss Adi na pinilit niya po umalis dahil kinigilid po siya. At ang kababayan po, meron po yan, talagang pinatrabaho po siya sa Sino to? General Santos. Sino to? Si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. At yan po ang marami din alam ko. Pinatrabaho ko yan. Kaya pinuntahan ko yan mismo ni Colonel Dominguez noon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga
litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torres. Ano ko, klaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo sir. Nasaan na siya ngayon? Sa akin po sir, hindi ko alam sir kung nasa Ginsan po o nasaan po sa akin. Kasi ang mali ko po pagka-usap sa kanya nung ako po, nasa February po. Yun ako yung mali namin pag-uusap. Sabihin mo kung ano yung building. Ano yung Sa akin po sir, tama po. During naman. yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo, ayun malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit lang po, 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad nila De Lima, etc. No? So, malapit lang talaga. Next. Yung ano? Okay. Hello sir, considering ko yan sir. Ako yan sir, at nakasama ko yan sir si Takon Digotesa, nandito kami sa Pauti Masilog. May meeting naman noon sir, nasa nasa kasi ako noon sir kay PRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta, yun yung mga congressman. Yan po yung nakasama ko noon sa sir, si Takon Digotesa. Okay. So ito yung patunay na kasama niyo si Orly Condesa. Okay. Tama. Ito yung retrato. Yes sir. Share po ko kasi yun sir. Nakapulman na yan. Next. Yes, magandang ako po sa lahat. Ako po yung nakapuli na nasa picture, yung community. Bali, nasa kidsasyon nila kami niyan. Bali, may mga meeting yung mga apostol. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal namin katrabaho si Master Sergeant Orly Condesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Condesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Cadiao. Then yung naka-red, yun si Sergeant Golian. And then nakaputi, ako naman. Yan na po, maraming salamat. Thank you. Oh, ano tong picture na to? Yeah, ako po ang kumuha ng, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung langit na po. ICC investigator. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila sa December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa mga ate sa maalala ko nga yan sa bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator ko. Alam mo yung pangalan? Maalala ko sir, si Robin Hoff. Ano niya? Kasama rin nila siya sa 10 years. Next. Ito, kanina ito.
Ito sir yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigators sa Settlers Makati po yan. Meron pong kapingan dyan sa baba ng Settlers Makati. Basta dyan po lang silang tumatambay sir pagkatapos ng mga kiliti po nila. Yan yung tatlo sir na babae na ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung Ninong, si Chantal Daniels. Maalala mo kung anong year ito? 2023 po, December 10. Next. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Tiksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-aano kami ng duty namin, kinakampanan namin, sinisikreto ko gumawa ng picture, tapos sinisend ko po sa group chat namin. May kasama ka dito kung kasama mo sa security? Yes sir, si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laro, kasama ko. At saka si Sarge Kumpo. Next. Yan naman po, meron po kasi marketplace doon sa malapit po sa Zeta Dance. Pupunta po sila doon. Then nakuha ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki ng tinurukan yun eh. Maalala ko sir, nasa mga 7 sila o 8 sila na investigator po lang natin. Magmula airport, sundo, hanggang sa Pag-alalay, kayo kasama. Yes sir, araw-araw po yun. Kotse, inyo. Yes sir, kotse po ni Salto. Kung may balik niyo po kanina doon sir, may ginamit po kami yung dalawang, sige pa po, pabalik, yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GNC na black po, bago rin po yan noon. Ano to, sir? Ito po, ginagawa yung pag-iitika po ng ICC. Sa Maidas po ito, presidential suite po. Diyan po nila ni-interview sir, yung mga witness na pinapadala po ni Senator Trillanes at sila po nag-iimbestiga. Mga ilang witnesses na nakita niyo dyan? Marami po yan sir sir eh. Okay, pwede mo salita. Year na lang sir, 2024, pangalawang balik na ito ng ICC. Ito na po yung sunod araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po ito mga kapatuloy po, si Sarge Naruto po, si Sarge Tube, si Akdalan po, si Sarge Malarang po. Okay, sir. Go ahead. Sir, actually, aming mga investigator, papalit-palit na sa every, tapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, kapag. So mga tuwing, yung una, December, ito 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos natigil naman sila, 2025 naman sila. Napawat natin mga pito. Yung ICC po is lumalating po naman. Tapos papalit-palit na po sila bago iba naman ang grupo na investigator. Ito ang Maidas. Hotel pa ito ni Sandy nung panahon niya. Yes, sir. Next. Ayan po yung kasama po yan, nakatulog po yan ng buwan sir, na kainin kanina. Pagka wala pa po dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita niyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita niyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, na nagiging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala niyo, kung mismo may mga opisyal ng gobyerno na kasama. Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon eh. Pero siya po ang unang na-meet nila. Yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor ko, Jed Nabilo. Ako po kasi yung nagsundo sa kanya sa Lapizar eh. Papunta sa taas. Right?
Sa akin, sir, ang napag-meeting si Sani Perianes, si Colang Torre, at saka si DOE Secretary Boy Simolian. Nung time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Tandaan. Okay, ulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Exile. Yes, po. Okay. Bali ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo nag-meeting dito. Sa Mandas, yes, sir. Sa Maynas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boy. Yes, iba yun, sir. Then, pinitik din namin yung pumatay kay Kian dun sa Bilibid Prison at yung police po. Kasama yung ICC na nai-contact namin si Senator Perianes. So yung dito sa meeting na to, na kasama si Senator Trillanes, si Boying at saka si General Oyo. General Torres, sir, sa bahay po niya sa Bilibid. Sa Bel-Air. Ito, Correction sir, dito sa Maida sir, puro witness na puro witness na meeting sir. Yes, Para sir. sa wala sa lahat mga pulis po yun. Marami pa yung iba sa hindi na namin matandaan sa dami ng initit ng ICC. Halo-halo na hindi na namin matatandaan yung ibang mga. okay, next. Ito naman sir yung holding area. Kasi minsan nagsasabay yung witness sa Maida sir, dumadating. Tulad sir, may dumating na bago. Yan muna namin nilalagay sir sa kwarto na yan. Then bago, pagka natapos yung nawalang meeting ko, sila na lang. Yung mga witness sinusundo na rin. Yes sir, sa lobby na po ng Mayas. Yes, sir. Ay hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room sir, ng holding area. Presidential, top floor. Hindi ko nakuha sir eh. Balik mo na, ano ba yun? Sige. Ito yung kasama ko sir na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-escort ng buwan ng ICC investigator sir. Kasama rin po siya. Kaya hinahabol nila yan sir kasi marami rin alam yan sir eh. Marami rin mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Next. Ito sir yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator. Ano yung Coldos yung pinuntahan? Ang maalala ko lang sir yung head ng Bucor sir eh. Sa may general katapang siguro sir yung gamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon sir na exclusive lang sa official sir eh. Doon sila nag-team. Next. Ito sir yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin sir, police active police po yan. Sino siya? Si Sir Permondo sir. Siya yung nagdadala sa amin sir, na tropa. Siya nagtitipon sir sa pag-escort ng mga ICC investigator. So active siya ngayon. Yes sir. Ito yung time sir na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng Naiya Tulbo. Ano tong video na to? Yan yung time sir na pumunta kami ng Bucor sir. Naalala niyo sino binisita niyo? Tayo namin, sir, yung tatlong police po na interview. Yung kay Kian na yan. Yes, sir. Next. Ano sir? Yan po sir yung minsan sa mga ginagawa mga mali-mali ng